Noong isang panahon, naatasan akong magbantay sa isang lumang bahay sa Bataan. Malapit ito sa isang makasaysayang lugar, na ginawang dambana. Ayon sa matatanda, ang buong lugar ay dating daanan ng mga sundalong tumatakas noong digmaan. Ang bahay na binabantayan ko raw ay isa sa mga unang itinayo, noong kalagitnaan pa ng 1700s. Mataas ang kisame, makakapal ang mga pader. Sa unang tingin, maganda at maayos ang kondisyon. Pero may isang parte ng bahay, na pilit kong iniiwasan. Ang pintuan sa ilalim ng hagdan, papunta sa silong. Hindi ito ordinaryong basement. Tinatawag nila itong root cellar. Doon daw dati iniimbak ang pagkain. Pero tuwing madadaan ako roon, may bigat akong nararamdaman sa dibdib. Para bang may matang nakatingin mula sa kadiliman sa ilalim. Kailanman, hindi ko yun binuksan. Kahit isang beses. Isang gabi, mag-isa ako sa bahay. Bandang 2:00 ng madaling araw, biglang tumunog ang alarm system. Pinatay ko ito, pero pagbalik ko sa kama, tumunog ulit. 7-8 beses ko itong binuksan at pinatay. Ang nakakainis, sa lumang parte lang ng bahay ito tumutunog. Doon, kung nasaan ang cellar. Akala ko, wiring lang ang sira. Kaya hinayaan ko na lang magdamag. Pagbalik ng may-ari, sinabi ko sa ama ng pamilya, "Sir, mukhang kailangan pong ipaayos ang alarm system." Paulit-ulit po itong tumunog, sa lumang bahagi ng bahay. Bigla siyang natahimik. Tumingin sa kanyang asawa, tapos tumingin sa akin. "Bakit ngayon mo lang sinasabi?" Tanong niya nanginginig ang boses. Sabi ko, akala ko lang sira ang system. Pero sa itsura nila, alam kong may mas malalim pa. Magsalita ang asawa, halos hindi marinig. O matagal nang hindi gumagana ang alarm na yan. Matapos ang nangyari, nanlamig ang katawan ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, kahit ayokong marinig ang sagot. Matagal na raw na wala ang anak nilang lalaki. Hinahanap nila kung saan-saan, hanggang marinig nila ang mahihinang iyak, mula sa root cellar. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang bata, nakasalampak sa isang sulok, mapatla, nanginginig. Sabi ng bata, may isang madilim na nilalang na nag-akit sa kanya pababa. Nangako raw ng laruan, at candy. Simula noon, isinara nila ang cellar. Pinutol ang alarm system. Wala nang bumaba roon, kailanman. Pero ngayon, parang may bumabalik. Parang may gustong magparamdam, mula sa ilalim. Nagdesisyon ang pamilya, panahon na para lisanin ang bahay. At hindi ko sila masisisi. Habang nag-iimpake kami, parang may matang nakatingin sa amin. Bago kami umalis, may narinig akong mahinang tunog mula sa ilalim ng hagdan. Parang tawa ng bata, pero baluktot at hindi natural. Hindi ko na lang sinabi sa kanila. Sapat na ang pinagdadaanan nila. Habang papalayo kami, napatingin ako sa bintana sa itaas. May figure akong nakita, isang madilim na anino, nakatingin habang kami umaalis. Pagpikit ko wala na. Hanggang ngayon, hindi ko malimutan ang lumang bahay sa Bataan. Ang mga gabi kong mag-isa. Ang alarm. Ang silong na may lihim. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising akong may mabigat sa dibdib. Parang, may sumama sa akin pauwi. May mga pintuang mas mabuting huwag buksan. At may mga kwentong, mas mabuting hindi isalaysay. Pero ang alingaw ng bahay na yon, mananatili sa akin magpakailanman. Minsan, ang pinaka-nakakatakot, ay yung hindi natin nakikita, kundi nararamdaman lang, sa kaibuturan ng ating kaluluwa. The end. TNKs for watching, like, share and subscribe.